Yung gusto mong gumawa ng roll cake pero wala kang oven, pero ngayon ay wala na yung problema kasi dito sa ating kaserola na walang tubig ay magagawa na po natin yan. Kaya ito po yung video natin ngayon, kaya umpisahan na po natin. Dito sa ating hulmahan ay gagamit lang po tayo ng 9x13x1 at lagyan lang po natin yan ng margarine at parchment paper. So dito ay separate lang po natin yung egg yolk at saka yung egg white. Kailangan lang po natin dito ng 5 piraso na medium na itlog. At ganito lang po yung paraan ko sa pag-separate para sakaling may bugok na itlog para hindi naman po mahawaan yung ibang itlog. At yung ating egg white ay kailangan po ay hindi po yan mahaluan kahit na kunti or maliit na egg yolk. At dito na po tayo sa ating OB cake batter. Dito ito na po yung ating 5 piraso na medium na egg yolk. At batihin lang muna natin ito hanggang sa ito'y mag-pale yellow at maglagay tayo dito ng half teaspoon ng iodized salt at half teaspoon ng vanilla extract. At lagyan ko lang po ito ng 1 tablespoon ng OB flavor powder at 1/4 cup ng white sugar. At 1/4 cup ng evaporated milk at dito gagamit po tayo ng ECC chiffon oil. Mga subukan po ninyo yung mantika na ito kasi yung outcome po ng ating chiffon ay napakalambot po. At lagyan lang po natin ito ng 1/4 cup ng mantika na chiffon oil. At haluin lang po natin yan hanggang sa matunaw po yung ating mga dry ingredients at pagkatapos ay lagay na po natin yung 3/4 cup na cake flour. Mas maganda talaga gamitin yung cake flour para sa mga chiffon recipe. At lagyan lang po natin ito ng half teaspoon ng baking powder. And then haluin lang po natin until well mixed and smooth yung ating mixture. At salain lang po natin yan para maging makinis talaga yung texture ng ating chiffon cake roll. At isit aside lang muna natin ito. At mga bago po tayo dumako sa ating mirang ay magpainit muna tayo ng ating kawali or ating kaserola. At ganito lang po kahina yung apoy ng ating kalan. So dito sa ating mirang, ito na po yung 5 piraso po natin na egg whites mula po ito sa medium na itlog at lagyan po natin ito ng half teaspoon ng cream of tartar. Kung walang mga cream of tartar, pwede na gumamit kayo dito ng dato puti or suka. Same measurements lang po, half teaspoon din. At nang medyo makinis na po yung bubbles ng ating egg whites, ay gradually na po natin ditong ilagay yung 1/3 cup ng white sugar. At yung ating hand mixer ay nasa medium speed lang muna. At pag naubos na po nating nailagay lahat dito yung ating white sugar, at pwede na po nating ilagay sa pinaka-high speed yung ating hand mixer para madali po nating makuha na yung ganito lang po yung consistency ng ating egg whites. Ayan po, na yung dulo niya ay nagfo-fold pa. At kukuha lang po tayo muna ng kalahati lang po ng ating mirang at i-mix lang po natin dito sa ating cake batter. Cut and fold lang po natin ito ng padahan-dahan hanggang sa mag-well mix. At pwede na po natin ditong ilagay yung natira pa natin na mirang. At haluin ulit ng padahan-dahan, cut and fold lang po at ingatan lang po natin itong ma-overmix. Madali lang po talaga i-prepare yung ating mirang mga kaya nagpainit na po tayo ng ating kaldero or ating kaserola. At pagkatapos po natin itong matransfer dito sa ating tray, ay kailangan po ay isa lang na po natin ito agad. Mga kung lulutuin naman po ninyo ito sa inyong mga oven, ay may preheated 160 degrees Celsius yung init ng ating oven sa loob ng 20 to 25 minutes. At ito po yung aking steamer, pero siyempre wala po itong tubig ha. Naglagay lang po tayo diyan ng patungan. At lutuin ko po ito sa loob ng 25 minutes sa mahina lang na apoy ng aking kalan. O, di ba mga hindi na po natin kailangan ng oven para makagawa po tayo ng masarap na cake roll. At yung aking pinaglutuan pala na ito ay may sukat po ito yung aking steamer na 45 cm. Kaya medyo malapad ito or malaki, kaya saktong-sakto po dito yung 9x13 yung sizes ng ating tray. At nang medyo malamig na pwede na po nating mahawakan, ay i-roll na po natin ito. At dito meron po akong natira ng ating custard filling, ay ito po yung nilagay ko na lang at pagkatapos nilagyan ko na lang po yan ng grated cheese. At kayo na po yung bahala kung ano pong gustong ipalaman po ninyo dito. Pwede din na gumamit po kayo ng condensed milk. O pwede mo ng pang merienda at pwede mo ng pagkakitaan kahit gamit lang po yung ating improvised oven. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!